Ang ingay-ingay mo? O siya, sige. Oo, may bago ako. May bago akong boyfriend. Mayaman siya, may narating sa buhay, profesional, at higit sa lahat, may pagmamayabang ko. Yun ba? Yun ba ang gusto mo marinig, ha? O ayan, sinabi ko na, kaya tantanan mo na ako. Pag siya ay pagyayabang mo? Paano ako? Hindi ko na pala dapat itanong kasi alam ko na. Kasi siya mayaman habang ako mahirap lang. Siya profesional at nakatapos sa pag-aaral. Habang ako, construction worker lang. Siya pwede mong ipagyabang samantalang ako ikinahihiya mo. Ang sakit mo namang mahalin, Jillian. Ano, pera-pera na lang? Kasi kung ganun lang naman ang labanan, talong-talo na ako. Taon 2010. Iloilo. Abala sa pagre-review si Jillian nang dumating ang kanyang inang si Rowena. Bit-bit ang bil ng kuryente habang walang tigil sa pagmumura. Sinabayan pa ng malakas na ulan na mas lalong nakadagdag sa ingay ng paligid. Napabuntong hininga na lamang ang babae at nagpamewang na hinarap ang ina na noon ay basang-basa na. Nay, ano na naman ang problema nyo? Huwag nyo sabihing natalo na naman kayo sa bingo. Nako, tigil-tigilan nyo na yung pagsusugal nyo, hindi na yan maganda. Oo, talo nga ako, pero hindi naman yun ang pinoproblema ko. Ano? Tsaka, alam nyo ba, Nay, para kayong lamok, malayo pa lang pero ang ingay-ingay nyo na. Sino ba naman ang hindi mag-iingay at mabubwisit kung ganito ang bubungad sa akin? Tingnan mo, ang laki-laki ng bayarin natin sa kuryente. Ay nako, ewan ko ba, buwisit na ako sa buhay na to. Kahapon bil ng tubig, ngayon bil ng kuryente. Ano naman kaya bukas? Bukas, malamang mga kolektor ng lending na pinagkakautangan nyo. Leche, kailan ba kasi tayo tatantanan ng mga utang at bayarin na yan? Dapat po tayo ang tumigil. Titigil saan? Sa paghinga? Ayos din yun para wala ng problema. Baliw ka ba? Gusto mong mamatay ang nanay mo? Hindi po kayo lang po ang nagsabi niyan. Ikaw kasi, kasalanan mo to. Anong kasalanan ko? Nananahimik nga lang ako dito At saka, magpasalamat ka may boyfriend akong sumusuporta sa pag-aaral ko. Kung wala si Joel, baka mas lalo ka mag-iingay dahil sa laki ng tuition ko. Hoy, Jillian, pinagmamalaki mo pa talaga yung boyfriend mong yon? Nako, kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng iba, yung mayaman para naman makaahon tayo sa kahirapan na to. O di kaya'y maghanap ka na lang ng matandang afam para isang kiliti lang, patay agad. Tapos mapupunta na sa atin yung mga ari-arian niya. O di ba ang galing ko mag-isip? Hay nako, ikaw na lang kaya, Nay. Ikaw nakaisip niyan dinadamay niyo pa ako. At saka, oo, hindi mayaman si Joel pero at least natutulungan niya pa rin ako sa mga gastusin ko sa pag-aaral. Dapat nga magpasalamat tayo sa kanya Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala kang anak na graduating na ngayon sa kolehiyo. Oo nga, nakakatulong siya sa pag-aaral mo pero hindi sapat yun. Ang piliin mo kasi yung totoong mayaman para naman makaranas din tayo ng marangyang buhay. Ewan ko sa inyo, Nay. Oh, bakit? Sa panahon ngayon, Jillian, dapat wais tayo. Ang hirap kasi sa inyo, nilalason kayo niyang pagmamahal niyo. Ay nako, mapapakain ba tayo ng pagmamahal na yan, ha? Oo na, sige Nanay. Hindi na ako makikipagtalo sa inyo, kaya please lang tumahimik na kayo. Kasi kailangan ko pa mag-review Ay, eto pala tuwalya. Magbihis na po kayo, baka lamigin pa kayo dyan Kung dalaga lang ako, baka matagal na akong nakabingwit ng kano. Kaso nga lang matanda na ako Wala nang pupulot sa akin kasi nga wala nang asim. Kaya eto, sa'yo ko umaasa. Tigilan niyo nga ako, Nay. Sige na, may exam pa kami mamaya. Bawal bang mangarap o maghangad ng magandang buhay? Matanda na ako, Jillian. At ayaw ko naman mamatay na hanggang labandera na lang. Hindi na umimik pa ang dalaga sa mga sinabi ng kanyang ina. Alam niya nung mga oras na yon, wala siyang laban sa kanyang nanay. Ang opinyon pa rin nito ang masusunod. Bata pa lamang si Jillian, bukang bibig na ng kanyang ina ang marangyang buhay, ang pag-aambisyon na makaahon sa kahirapan. Mula nung musmus pa lamang siya hanggang sa nagdalaga ay silang dalawa lamang ang magkasama sapagkat 5 taong gulang pa lamang siya nang iwan sila ng kanyang ama. Sumama yun sa kanyang kabit.
Samantala, abala sa pagliligpit ng mga gamit sa panggagamot si Aling Berna nang dumating ang kanyang anak na si Joel. Bitbit nito ang plastik na naglalaman ng kung anong bagay. Napakunot ang noo ng matanda nang tingnan niya yon at napausisa pa dahil sa kuryosidad. Akala ko ba bukas ka pa uuwi? Nag-absent po ako ngayon, Nay. Kailangan ko kasing ibigay ito kay Jillian. Ano ba yan? Tsaka, teka nga, umupo ka nga muna rito. Bakit ba pawis na pawis ka? Huwag mong sabihing tumakbo ka lang dito pa uwi. Para pong ganun na nga, Nay. Pero hayaan nyo na. Ayos lang po ako. Tinitipid mo na naman ang sarili mo para lamang sa girlfriend mong yan. Bukod pa roon, hindi ba't pinagsabihan na kita na huwag mong ibigay ang lahat? Magtira ka naman sa sarili mo. At saka, hindi pa naman kayo mag-asawa. Paano na lang kung magbago pa ang isip niyang si Jillian? Abay, kawawa kapag nagkaganon, anak. Hindi po yan. Malaki po ang tiwala ako sa kanya. At higit sa lahat, mahal na mahal po ako nun. Kaya wag po kayong mag-alala. Ang akin lang naman, wag mong pababayaan ang sarili mo para lamang sa babaeng yon. Ayaw ko lang na masaktan ka. Alam ko naman po yun, Nay. Kaya wag po kayong mag-alala sa akin. Siguruhin mo lamang, anak. Ay, oo nga pala. Ano nga pala yung dala mo? Bagong sapatos po para kay Jillian. Bagong sapatos na naman. Nasan ba yung binili mo sa kanya nung nakaraang buwan? Nasira na raw po kasi, Nay. Kaya eto, binilhan ko na po siya ng bago. Kailangan daw po kasi nila para sa practice ng ano ba yun? Basta, practice para maging teacher na talaga. Hindi ko na talaga gusto yung mga pinagagagawa mo, Joel. Ikaw pa nagbabayad sa tuition fee niya, nagbibigay ng baon, at pati ba naman mga damit ay ikaw pa rin. Ang swerte naman talaga ng babaeng yan, ano? Napag-aaral mo siya ng kolehiyo, habang ikaw hindi man lang nakapagtapos kahit high school. Mahal ko siya, Nay. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Ayos lang naman sa akin ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Walang problema yon. Pero sana naman, maghinay-hinay ka rin. Opo, Nay. Siya nga pala. Alis po muna ako. Ibibigay ko lang po ito sa kanya. Hindi ka man lamang ba magbibihis? Hindi, Nanay. Saglit lang naman po ako. Iaabot ko lang to sa kanya. Sige na po, maiwan ko na po kayo. O siya, sige anak. Mag-iingat ka. Nagmamadaling sumakay si Joel ng tricycle habang bitbit pa rin sa kaliwang kamay ang plastik na naglalaman ng bagong sapatos. Ilang ulit niya rin tiningnan ang cellphone na walang tigil sa pagtunog dahil sa paulit-ulit na pagtawag ni Jillian. Hindi yun sinagot ng lalaki, bagkus ay itinuon na lamang niya ang atensyon sa daan. Nang matanaw niya na ang babae, ay agad siyang bumaba at nilapitan yon. Bakit ba ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito Kainis ka naman At saka, bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Sorry na, babe. Umuwi pa kasi ako sa amin, dala yung mga gamit ko galing barracks. Para naman pagpunta ko rito, wala na akong gaanong bitbitin. Sana naman maintindihan mo yun. Sorry na talaga. Nakakatampo rin naman kasi, baby. Bukod pa ron, nakakainip din kayo maghintay. Pero ayos lang, sige na, okay na tayo. Pasensya na talaga, babe, ha? Hindi na mauulit yon. Oo nga pala, ito na yung allowance mo. Pang 2 linggo yan, ha? Ikaw nang bahala magkasya niyan. At saka, ito yung bagong sapatos, binilhan na kita. Sabi mo kasi, sira na yung binili ko sa inong nakaraang buwan Kaya, sana ingatan mo na to, ha? Para naman umabot pa sa graduation mo. Hala, thank you babe ha, I love you. Mahal na mahal din kita, Jillian. Basta, sabihan mo lang ako kaagad kung anong kailangan mo. At saka, mag-aral ka mabuti ha. Yayakapin na sana ni Joel ang dalaga nang bigla yung umatras, kasabay noon ang pag-iling. Habang pinagmamasdan ng mga tao at ilang mga estudyante na nagsisidaanan at napapatingin sa kanila nung mga sandaling yon. Ikinahihiya mo ba ako?
Hindi naman sa ganon, babe. Ano lang kasi, huwag kang maging sweet sa akin pag nasa public area tayo. Sana naman maintindihan mo yon. Bukod pa ron, hindi ba napag-usapan na rin naman na natin to noon? Hindi ko naman kasi maintindihan. Bakit ba ikinakahiya mo ko? Kung natatakot kang pagtawanan ng mga tao, hayaan mo sila. Wala silang ambag sa relasyon natin. Tayo nagmamahalan at hindi sila kasali ron. Hindi naman sa ikinahihiya kita, Joel. Sa katunayan nga, proud at thankful ako kasi mayroon akong boyfriend na kagaya mo. Masipag, mapagmahal, at maunawain. Kaso nga lang, pwede bang magbihis ka naman na maayos? Yung tao naman tingnan, yung malinis at hindi ganyan na butas-butas ang suot oh. Kagaya niyang tsinelas mo, tingnan mo, hindi pa magkaparehas. Pasensya ka na, babe ha. Nagmamadali kasi ako sa pagpunta rito eh. Ayos lang. Sa susunod pala na mag-aabot ka sa akin ng pera, dun na lang sa amin ha. O di kaya dun sa may hardware. Basta malayo sa university namin. Huwag mo sana mamasamain yon, babe ha. Para rin kasi yun sa kabutihan mo. Ayaw ko lang na pagtawanan ka ng iba. Ayos lang yon, naiintindihan ko naman. Sige na, pumasok ka na. Baka maliit ka pa eh. Hinila ni Jillian si Joel sa lugar kung saan walang gaanong tao ang dumaraan at saka mabilisang hinalikan sa pisngi ang lalaki. Huwag ka na magtampo sa akin, okay? I love you, babe. Ingat ka. Mag-text ka sa akin pag nakauwi ka na, ha? I love you too. Pabuntong hininga na tinalikuran ni Jillian si Joel na nung sandaling yon ay nakangiti na. Sa kaloob-looban ng babae ay ikinahihiya niya ang kanyang nobyo dahil sa ito ay hamak na construction worker lamang. Hindi niya naman gustong maramdaman yun, ngunit nadadala na rin siya dulot ng mga reaksyon at opinyon ng mga tao sa kanyang paligid. Ayaw niya namang ipaalam kay Joel na naiilang siya sa tuwing pinagtitinginan sila ng mga tao dahil malaki pa rin ang utang na loob niya dito. Ang lalaki ang dahilan kung bakit nakakapag-aral siya ng kolehiyo, ang gumagastos sa lahat ng mga pangangailangan niya, sa pag-aaral man o personal na buhay. 4th year high school siya noon nang magkakilala sila ni Joel at naging magkasintahan. Isa sa katangian ng lalaki na hinahangaan niya ay ang pagiging masipag at positibo sa buhay. 5 taon ang agwat nila sa isa't isa, ngunit hindi yun hadlang sa kanilang relasyon, sapagkat palaging sinasabayan ni Joel si Jillian sa mga trip nito sa kahit anumang bagay. Sa mga lumipas na araw, sa tuwing magbibigay ng pera si Joel kay Jillian ay palaging sa bahay na ng babae sila nagkikita, at minsan naman ay lumalabas din sila kapag mayroon pang oras. Nakakapagod ang araw nito Walang hiya. Naubos ko yung kita ko sa buong araw na paglalaba dun sa Tong-its kanina. Ano ba naman yan, Nay? Inuubos niyo ang pera niyo sa mga hindi makabuluhang bagay. Hindi ba't sinabihan ko na kayo na itigil niyo na yung pagiging addict niyo sa sugal? Anong hindi makabuluhan? Minsan nananalo rin naman ako Malas lang talaga ang araw na to. Malas man o swerte, sinasayang niyo lang ang perang pinaghirapan niyo. Ang ingay mo naman. Hayaan mo na. Minsan lang naman ako maglaro Ay, siya nga pala. May pera ka pa ba dyan? Hay nako. Alam ko nang sasabihin nyo, Nay. Manghihiram na naman kayo para may ipambayad sa lending nyo bukas. Tama ba ako? Ayos lang ba? Huwag ka mag-alala. Babayaran din naman kita. Allowance ko to, Nay. Hanggang sa susunod na linggo. Nahihirapan nga akong pagkasyahin lalo na't medyo maliit lang yung bigay sa akin ni Joel. Magkano na lang ba meron sa iyo dyan? Mahigit 1,000 na lang kasi nagastos ko na yung 1,000 ng isang araw. Tawagan mo na lang si Joel. Sabihin mo may agad-agaran kayong bayarin. Sige na, wala kasi tayong pambayad bukas sa lending Ano, gusto mo ba na makulong ako? Siyempre ayaw ko naman makulong kayo pero, Nay, hindi kaya ng konsensya ko na gawin yun kay Joel. Anong gagawin ko? Magtatago. Hirami mo na lang muna itong 1,000 at kapag kumita ka na, bayaran mo na lang ako kaagad. Ay sus, papayag din naman pala, pinatagal-tagal mo pa.
Alangan naman tawagan ko si Joel, nakakahiya na sa kanya. Nagmumukha na talaga akong pera nito eh. Hindi ka aasenso sa buhay kapag pinairal mo pa yung konsensya mo, Jillian. Sa panahon ngayon at sitwasyon natin, dapat alam natin kung paano dumiskarte. Ibang diskarte naman yung gusto nyo eh. At saka, totoo naman na nahihiya na ako kay Joel. Nagsisinungaling kasi ako minsan sa kanya na may agaran kaming bayarin kahit na ang totoo lumalabas ako kasama mga kaibigan ko. O diba? Wala rin naman yung pinagkaiba sa sinabi ko kanina. Nagsisinungaling ka pa rin naman sa lalaking yon. Basta, nag-iingat lang ako at baka malaman niya na yung ibang binibigay niyang pera ay ginagamit ko pambili ng mga luho ko. Kung nag-boyfriend ka lang sana ng mayaman, di sobra-sobra pa sana yung nabibili mo. Hindi yung kanya na limitado. Ano bang gusto niyo? Hiwalayan ko si Joel? Paano na lang yung pag-aaral ko kung ganon? Mapapakinabangan ko pa siya, Nay, kaya hindi ko pa siya pwedeng pakawalan sa ngayon. Marami pang sinabi ang ina ni Jillian, ngunit hindi niya na yon pinansin pa. Bagkus pumasok na lamang siya sa kwarto at nakipag-text kay Joel. Tuwing gabi lang sila nakakapag-usap sapagkat siya ay mayroong klase habang ang lalaki naman ay mayroong trabaho. Lingid sa kaalaman ni Jillian, tinitipid ni Joel ang kanyang sarili upang makapag-ipon at may maibigay sa kanya. Tuwing Lunes hanggang Sabado, nagtatrabaho ang lalaki bilang construction worker at tuwing Linggo naman ay buong araw itong naglalako ng taho upang kumita ng ekstrang pera. Mas inuuna nito ang kapakanan at kinabukasan ng babae kesa sa kanyang sarili. Isang araw. Hello, Nay. Napatawag ka. Buti vacant namin ngayon, kaya eto, nasagot kita. Pag-uwi mo, bumili ka ng gas, ha? Magagasera tayo ngayong gabi. Bakit? Ano nangyari? Huwag niyo sabihing naputulan tayo ng kuryente. Ano pa nga ba sa tingin mo? Oo na, sige na. Bibili na lang ako mamaya. Sige na muna, Nay. Patayin ko muna ang tawag, ha? Medyo masakit kasi ang tiyan ko, Kailangan ko lang mag-CR. Hindi na hinintay ni Jillian ang sagot ng kanyang ina. Bagkus ay binabaan niya na lang yon ng tawag at pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo palabas, patungo sa CR ng kanilang eskwelahan. Sa kasamaang palad, dulot ng pagmamadali ay hindi niya napansin ang kanyang kasalubong at nabangga niya yon. Ay, visit naman. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Sorry talaga ha. Naks kahit may edad na to, pogi pa rin. Miss? Miss? Okay ka lang? Opo, ayos lang po ako. Wala pong problema yon. Sigurado ka? Opo sir. Mabuti naman. Siya nga pala, tanong ko lang. Bago lang kasi ako rito Alam mo ba kung saan ako pwedeng mag-inquire tungkol sa masteral o doctorate programs? Opo sir. Diyan kayo dumiretso tapos kaliwa lang kayo. Doon yung registrar's office. Doon ka makakapagtanong ng mga requirements. Salamat Buti na lang ikaw ang nakasalubong ko. Ay sus, walang pong ano yan sir. Tsaka, pasalamat ka, gwapo ka. Nako, bulera. Siya nga pala. Wag mo na akong tawaging sir. Marcus na lang, okay? Sige po, ako naman po si Jillian. Nice to meet you, Sir Marcus. Ay, Marcus pala. Nice to meet you too, Jillian. Anong year mo na? Ano po? Pasensya na po. Banyong-banyo na po ako fourth year na sa kursong education. O sige, bilisan mo na dyan at hihintayin na lang kita dito, ha? Bahala po kayo. Paglabas ng dalaga sa CR. Aba, talagang nandito pa rin kayo, ha? Siyempre naman. Teka, future teacher pala tong kaharap ko, ha? Future teacher? Pero pag hindi pinagpala, pwede maging asawa nyo, sir. Ay, Marcus. Pero biro lang po yun. Ang saya mo rin sigurong kabanding. Sana pag hindi ka busy, pwede tayo magkape o kumain sa labas. Don't worry, libre ko. Nako, hindi po ako tumatanggi sa libre, kaya agora po kapag hindi na busy. Yun, pumahayag din. Oo nga pala, pwede bang makuha ang number mo? Para ma-text kita kung sakaling hindi ka na busy. Agad na binigay ni Jillian ang kanyang number sa lalaki at ganoon din naman ang kanyang ginawa.
Hiningi niya rin ang number ni Marcus upang kung sakaling hindi na siya busy ay makakalabas siya kasama ang lalaki. Pagkatapos nilang magkapalitan ng number, nagpaalam na sila sa isa't isa. Ngunit si Jillian ay tila naiwang tulala habang inaamoy ang kanyang kamay kung saan ginamit niya yon sa pakikipagkamay kay Marcus. Naku, Jillian, kumekerengking ka pa talaga kahit may boyfriend ka na. Pero in fairness, ang bango ng lalaking yun, ha? Tsaka, nagbibiro lang naman ako kanina, pero bakit sineryoso niya? Bahala na nga, at least makakalibre. Bukod pa ron, ang pogi niya. Nakakagigil. Pailing-iling na lamang na bumalik sa klase si Jillian habang walang tigil sa pag-amoy sa kanyang kamay na nanunuot pa rin ang bango. Pagsapit ng gabi, nakatanggap nga siya ng message mula kay Marcus. Hindi niya rin maitago ang nararamdamang pagkagalak sa kausap dahil sa matatamis nitong pick-up lines at hirit na noon lamang niya narinig. Hoy, gabing-gabi na! Ay naku, patulugin mo nga ako, Jillian. Tsaka kanina ka pa hagik-hik ng hagik-gik dyan. Sino ba yan, ha? Wala na nga tayong kuryente, nakuha mo pa talaga makipaglandian. Grabe naman kayo, Nay. Landian talaga. Hindi ba pwedeng natutuwa lang ako sa kausap ko? Hay nako, panigurado si Joel na naman yan. Akin na nga yung cellphone mo. Hindi na talaga ako natutuwa sa lalaking yan. Mabilis na hinablot ni Rowena ang cellphone ng kanyang anak. At pagkatapos ay binasa ang nakasulat doon. Marcus? Sino to? Manliligaw mo? Hindi akin na nga yan, Nay. Hindi raw bakit parang namumula ka dyan? Parang kinikilig ka pa sa mga bawat banat niya. Hay, ewan ko sa iyong babae ka. Kung magpapaligaw ka man, sana doon naman sa mayaman. Ano, mayaman ba yan, ha? May kaya ba yan sa buhay? Hindi ko nga manliligaw to, Nay. Tsaka, kanina ko pa lang siya nakilala. Pero sa usaping mayaman, sa tingin ko, oo. Sa pananamit, tindig, at sa paraan ng pakikipag-usap niya, parang galing talaga siya sa mayamang pamilya. At saka, amuyin mong kamay ko, ang bango, diba? Nakashake hands ko kasi siya kanina, at ang masasabi ko lang, ang bango-bango niya, sobra! Naku, mabango nga. Ay, oo nga pala, ilang taon na ba yung lalaki na yan? Hindi ko alam pero sa tingin ko, nasa 40 o mas bata pa ng konti. Ay, baka pamilyado na yan, ha? O di kaya may mga anak na. Pero kung wala, ipush mo na. Akitin mo o di kaya ilabas mo na yung makamandag mong ganda. Tuklawin mo na hanggat maaga pa. Baka kasi makuha pa yan ng iba, sayang naman. Grabe naman kayo, Nay. Baka nakakalimutan nyo na may boyfriend ako. Ay sus, mamili ka, yung boyfriend mong mukhang hindi naliligo o yung mayaman na mabango. Gamitin mo yung utak mo, Jillian. Hindi na umimik pa ang dalaga, bagkus ay pabuntong hininga niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa kanyang cellphone, na noon ay wala ng tigil sa kakatunog, dahil sa maraming mga messages na mula kay Marcus. Sa mga lumipas na araw, naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Palagi siyang tinatawagan ng lalaki na kanya namang ikinatuwa dahil sa tila malambing nitong tono. Ang pagiging maalalahan ni Marcus sa kanya ay nagbibigay din ng kakaibang saya na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Joel. Isang umaga, abala sa paglalaba si Jillian nang tumunog ang kanyang cellphone. Nagmamadali niya yung kinuha. Nagbabaka sakali na si Marcus yun. Ngunit napawi ang kanyang mga ngiti nang makita na si Joel ang tumatawag. Hello, napatawag ka. May kailangan ka ba? Oh, bakit parang naiinis ka? Ayos ka lang ba, babe? At saka, kailangan ba talagang may rason kung tatawag ako? Hindi ba pwedeng namimiss lang kita? Bihira na lang kasi tayo mag-usap I miss you too. Pwede bang next time na lang tayo mag-usap, Joel? Wala kasi ako sa mood makipag-usap ngayon May dalaw ka ba? Kaya medyo mainit yung ulo mo? Hula ko, yun ang rason, no? Oo, unang araw. Pasensya na talaga. Ayos lang. Sige na, magpahinga ka na. I love you, babe. At saka, miss na kita.
Usap na lang tayo kapag hindi na ako busy. Sa ngayon kasi, marami akong tambak na assignments at projects eh. Sige na, bye! Padabog yung ibinaba ni Jillian at ng mga sandaling yun, hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun na lamang ang kanyang reaksyon. Tila nawala na rin ang pagkasabik niya tuwing nakakausap ang kanyang nobyo. Pagkadismaya rin ang kanyang naramdaman dahil ang inaasahan niyang tumawag ay si Marcus, hindi si Joel na kanyang boyfriend. Napahilamos na lamang ang babae ng muka at bagsak ang mga balikat na binalikan ang mga labahin. Ano ka ba, Jillian? Ang sama mo. Baka nakakalimutan mong malaki ang utang na loob mo kay Joel. Siya nagpapaaral sa'yo, remember? Pero, naguguluhan na ako. Sinong kausap mo dyan? Para kang sinapian na. Nagsasalita ka na lang na mag-isa. Nako, umayos-ayos ka, Jillian. Wala akong anak na baliw. San kayo galing? At saka, para rin kayong naliligaw na espiritu. Bigla-bigla na lang sumusulpot at nawawala. Hanip din ah. Baka ako yung espiritong sumanib sa'yo. Baka nga, pero san ba talaga kayo galing? Ang aga-aga nyo kasing nawala kanina. Diyan lang sa tabi-tabi, naghahanap ng mapagkakakitaan. Tumango na lamang si Jillian bilang pagsang-ayon, kahit na ang totoo ay alam niyang galing yon sa pagsusugal. Samantala, nitong mga nakaraan, napapansin ko palagi kang malungkot at hindi mapakali. May problema ka ba, Joel? Wala lang ho, Tonay. Medyo pagod lang po siguro ako. Abay, sino ba naman ang hindi mapapagod? Tingnan mo nga, Lunes hanggang Sabado nagtatrabaho ka bilang construction worker at tuwing Linggo naman ay nagtitinda ka ng taho. Kailangan pong kumita na eh. Alam niyo naman po yung rason, di ba? Ay, ewan ko sa yung bata ka. Kung ako lang ang masusunod, hindi na kita pagtatrabahuhin. Kaya naman kitang buhayin. Kahit papaano'y kumikita naman ako sa panggagamot ko. Hayaan niyo na po, malapit na rin graduate si Jillian. At kung makakapasa na siya sa board exam, doon ako titigil sa pagtatrabaho. Yun naman ho yung pinag-usapan namin eh. Siguraduhin niya kamo na magtatapos siya at makakahanap agad ng trabaho para naman masuklian niya yung mga sakripisyo mo sa kanya. Nitong mga nagdaang araw nga po, Nay, abala siya sa pagre-review eh. Sobrang busy niya po. Bihira ko na lamang siya makausap, pero naiintindihan ko naman na kailangan niyang unahin ang pag-aaral niya. Yun ang importante at proud na proud po ako sa kanya kasi nagsisipag siya na makatapos. Hindi niya lang ginagawa yun para sa sarili niya, kundi para sa aming dalawa, para sa hinaharap namin, at para sa bubuuin naming pamilya. Siguraduhin mong pag-aaral talaga ang inaatupag ng babaeng yan. Ay nako, kung hindi, lagot siya sa akin. Huwag niyo sabihin na babarangin niyo siya, tulad nung ginawa niyo sa kabit ni tatay noon. Kung maglolo ko siya, abay bakit hindi? Matagal ko nang tinalikuran ng barang, pero kung kinakailangan, malamang ay balikan ko ang nakasanayan kong yon. Huwag niyo na pong gamitin yon, Nay. Masama po yun. Tsaka ano ba naman kayo? Hindi ako lolokohin ni Jillian. May tiwala ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya kung ako sa inyo, tigil-tigilan niyo ng pag-iisip ng negatibong bagay. Yang pagmamahal na yan, wala yan kapag nadala at natukso ang isang tao. Hindi na nakipagtalo pa si Joel sa kanyang ina, bagkus ay itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagbibilang ng mga baryang kinita sa maghapon na paglalako ng taho. May tiwala naman siya sa kanyang girlfriend, ngunit ng mga oras na yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangamba at takot kung sakaling maglukuman at iwan siya ng babae. Aminado siya sa kanyang sarili na nalulungkot at nangungulila siya kay Jillian dahil sa bihira na lamang silang makapag-usap at kung sakali mang tumawag siya ay may pagkakataon pa na nauuwi lamang yon sa pag-aaway. Gustuhin man niyang bisitahin ang babae ay hindi niya magawa dulot ng pagkaabala sa trabaho
at kawalan ng oras. Nagkikita naman sila minsan, ngunit yun lamang ay para magabot ng pera para magamit nito sa kanyang pag-aaral. Isang araw, 7:00 na ng gabi natapos ang klase ni Jillian. Nagmamadali siyang lumabas ng classroom ng sandaling yun dahil nag-aalala siya na baka wala ng jeep na namamasada papunta sa kanilang lugar. Nasa may pintuan pa lamang siya ng classroom ay napahinto ang dalaga dahil sa bulto ng lalaki na dahan-dahang lumalapit sa kanya habang nakangiti. Akin na yung mga gamit mo. Ako na magdadala. Marcus, anong ginagawa mo rito? Ano pa ba? Di sinusundo ka. Bawal ba? Hindi, ayos lang naman. I mean, nagulat lang talaga ako na makita ka rito. Simula ngayon, masanay ka na. Siya nga pala, ihatid kita sa inyo. Pero before that, kain muna tayo sa labas. Ayos lang ba sa iyon? Nako, nakakahiya naman sa'yo pero salamat talaga Marcus ha. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Walang anuman yon. Tara na? Tara na, gutom na rin ako eh. Nagpatiuna ng naglakad si Jillian habang nakasunod naman sa kanyang likuran si Marcus. Bit-bit nito ang ilan sa mga gamit at bag ng dalaga. Nang makalabas ng eskwelahang yon ay agad na iginiya ng lalaki si Jillian papunta sa kanyang sasakyan. Oh, napahinto ka. May problema ba? Dali na, sakay na. Ano kasi? Ano yun? Bakit? Wala. Never mind. Pagkasakay ni Jillian sa kotse, ay hindi niya maiwasang mamangha dahil yon ang pinakaunang beses na nakasakay siya sa ganoon kaganda at kasosyal na kotse. Hindi naman niya maalis-alis ang paningin kay Marcus sapagkat ang maganda nitong ayos at porma ay tila hinihigop ang kanyang atensyon. Mas lalo pang nangibabaw ang kanyang pagkamangha nang dalhin siya ng lalaki sa isang mamahaling restaurant na kailanman ay hindi niya naranasan kay Joel. Dahil sa tuwing lumalabas siya kasama ang boyfriend, ay palaging sa tabi-tabi lang sila kumakain o sa mga mumurahin na karinderya. Kanina ka patahimik ka. May problema ba? Tsaka, hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Ayaw mo ba ng ganyan? May allergy ka ba? Pwede naman natin palitan. Sabihin mo lang. Wala. Sorry. Gusto ko naman ng mga pagkain. Hindi ko lang maiwasang ma-amaze. Kasi first time ko lang maranasan ng mga to eh. Ang makasakay sa mamahaling kotse, ang makapasok sa ganito kasosyal na restaurant, at higit sa lahat, ang makatikim ng ganito kasarap na mga pagkain. Pasensya na kung medyo ignoranteng pakinggan ha. Alam mo naman na mahirap lang kami. Si nanay, minsan labandera, minsan naman manicurista. Yun ang pinagkakakitaan niya na ikinabubuhay naming dalawa. At saka, ako, swerte na lang kasi may scholarship. Rumaraket din ako minsan para kumita ng pera at magamit ko kung sakaling may mga projects. Hindi itinago ni Jillian ang buhay nilang mag-ina kay Marcus. Sinabi niya ang lahat-lahat. Bukod lang sa boyfriend niya na nagpapaaral sa kanya. Nang mga sandaling yun, ayaw niyang ipaalam sa kaharap ang tungkol kay Joel dahil baka layuan siya nito at maaaring ikawala pa ng pagiging malapit nila sa isa't isa. Dahan-dahan namang hinawakan ni Marcus ang kanyang kamay at mahina yung pinisil-pisil. Yan ang reason kung bakit nagustuhan kita, Jillian. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Gustong-gusto kita. Kahit sa sandaling panahon lang kita nakilala, pakiramdam ko, ayaw na kitang pakawalan pa. Imposible man na magustuhan mo ako dahil sa agwat ng edad natin, pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Gagawin kong lahat para lang masuklian mo yung pagtingin ko sa'yo. Liligawan mo ako? Oo, sana, kung papayag ka. Pwede bang magtanong muna? Sige lang. Ano ba yon? Wala ka bang asawa at mga anak? Wala akong anak. Hindi kasi kami nagkaanak nung asawa kong namatay 5 years ago. Ha? Biyudo ka pala? Anong ikinamatay ng asawa mo? Pasensya na kung napakatsismosa ko. Ano ka ba? Ayos lang yon.
magtanong ka lang ng kahit ano. Ang ikinamatay niya ay breast cancer. Meron din siyang kidney failure na naging dahilan kung bakit naging complicated yung sitwasyon niya. Pasensya na ha, kung ano-ano na lang ang tinatanong ko. Ayos lang, walang problema yon. Sige na, kumain ka na dyan. Pagkatapos nito, magsha-shopping tayo. Hala, nakakahiya naman. Huwag ka na mahiya, hindi ba't sabi ko gagawin kong lahat para sa'yo? Nakangiting tumango si Jillian sa sinabi ni Marcus. Hindi niya rin maipaliwanag ang saya nang malaman na walang anak ang lalaki at byudo na yon. Pagkatapos nilang kumain, dinala siya ni Marcus sa isang mamahaling mall. Hindi niya naman pinalagpas ang pagkakataong yun. Kumuha siya ng mamahaling bag, sapatos, alahas at kung ano-ano pa. Hindi lang siya kumuha ng para sa kanya, kundi para rin sa kanyang ina. Maraming salamat, Marcus, ha? Saad pa ni Jillian habang tinatahak ang kalsada pauwi sa kanila. Wala rin namang tigil sa kakangiti si Marcus dahil sa napapasaya siya ng dalagita. Kanina ka pa pasalamat ng pasalamat ah. Nako, kung uulitin mo pa yan, hindi ka na makakaulit sa susunod. Ay, ganon? So dapat pala, hindi na ako magpasalamat para makaulit pa? Biro lang. Ay, siya nga pala, tungkol sa panliligaw ko. Papayagan mo na ba ako? Wala ka namang boyfriend, di ba? Wala. Wala akong boyfriend. So, pwede nga ako mandigaw? Hayaan mo, hindi naman ako nagmamadali. Sige lang, ayos lang sa akin. Totoo? Sigurado ka? Oo nga, paulit-ulit. Yes, I love you. Thank you. Thank you, Lord. Natawa na lamang si Jillian sa naging asal ng lalaki. Tila naging teenager yon na tuwang-tuwa dahil sa napansin na rin siya ng babaeng nagugustuhan. Nakahawak ang kaliwang kamay ni Marcus sa manibela habang ang isa naman ay pilit na inaabot ang kamay ni Jillian. Diyan na lang pala ako. Ay, siya nga pala, hindi na muna kita iimbitahan sa loob ha. Hayaan mo, sa susunod ipapakilala na kita kay nanay. Sigurado ka? Ihatid na lang kita, medyo marami rin kasi tong pinamili mo. Huwag ka mag-alala, kering-keri kung buhati ng mga yan. Nagpumilit pa ang lalaki kay Jillian na tulungan siya nito, ngunit hindi niya yun pinayagan at ipinakita na lamang na kaya niyang bitbitin ang mga pinamili, upang hindi na yon mangulit pa. Ayaw din ni Jillian na pumasok si Marcus sa kanilang bahay dahil alam niyang makalat at nagsusugal ang kanyang nanay kasama ang kumari noon sa loob. Nang masigurong nakaalis na ang lalaki, ay siya naman pasok ni Jillian sa kanilang bahay. Nang mga sandaling yon ay nakasalubong naman niya sa may pintuan ang mga kalaro ni Rowena na kalalabas lamang. Napatingin pa yun sa kanya, ngunit pinagsarhan niya lamang ng pinto at nagmamadali niyang inilapag sa sahig ang kanyang mga pinamili. Wow, ang dami ah! Saan galing ang mga yan? Sinundo kasi ako ni Marcos sa classroom namin kanina. Kumain kami sa labas at pagkatapos ay nag-shopping. Aba, ang swerte mo naman. Ikaw kumakain na masarap habang yung ina mo rito pinagtsatsagaan ng sardinas. Ano, wala bang para sa akin dyan? Kahit bagong damit man lang na may pagyayabang ko sa mga kumari ko. Makakalimutan ba kita, Nay? Siyempre meron ka rin dito. Damit bang hanap mo? Oh, eto, may sandals, sapatos, at mga shorts pa. Namili rin kami ng hikaw. 4 to, tig-2 tayo. Pero bago nyo isukat ang mga yan, kumain muna kayo. Nag-take out kami ng pagkain para sa inyo. Galanteng-galante Ay, siya nga pala. Ano na? Bakit binilan ka ng Marcus na yun ang mga ganito? Kayo na ba? Hindi pa, pero nanliligaw siya. Oh, ano? Ano pang hinihintay mo? Sagutin mo na! Ang bilis naman yata. Hindi ba pwedeng pag-isipan ko muna? Ano pang pag-iisipan? Eto na nga mga sagot, oh. Bukod pa ron, ito na. Ito na yung simula ng pagbabago ng buhay natin. Ayaw mo ba ng magandang buhay? Yung makakakain ka ng mga masasarap na pagkain araw-araw, yung mabibili mo lahat ng mga gusto mo, at higit sa lahat, makakagala ka kahit saan mo gusto. Kaya sige na, sagutin mo na yung Marcus na yon.
Yun na nga, Nay Gusto ko naman ng ganon, kaso nga lang, paano si Joel? Hindi ko nga sinabi kay Marcus ang tungkol sa kanya Nagsinungaling din ako na scholar ako at rumaraket ng kahit anong trabaho para masuportahan ang pag-aaral ko. Ewan ko ba? Hindi ko na alam. Naguguluhan na ako, Nay. Anong naguguluhan? Klarong-klaro na nga kung sino yung dapat mong piliin Hiwalayan mo na kasi yung Joel na yon. Hindi naman kayo bagay nun. Sa katunayan nga, nagmumukha lang siyang kulangot kapag katabi mo At saka wala siyang panama kay Marcus, no? Tigilan niyo na nga yung panlalait sa kanya. Kahit saan tingnan, nakakatulong naman si Joel sa akin kahit papano. Ang dami niya na rin nagastos para sa pag-aaral ko. Ano ka ba? Kusang loob naman niyang ginawa yon. Hindi mo naman hiningi sa kanya na pag-aralin kanya. At saka, kasalanan mo bang bida-bida siya sa buhay mo para lang magkatuluyan kayo? Kung gusto mo, bayaran mo na lang kapag mayaman ka na. Total mukhang tiba-tiba ka naman dyan sa magiging asawa mo Asawa agad? Oo, dun din naman ang punta noon, di ba? Kaya wag mo nang patagalin at baka maagaw pa ng iba. At saka kapag si Marcus ang napangasawa mo, hindi mo na kailangan mag-aral o magtrabaho kasi magbubuhay prinsesa ka na. Tapos kapag nangyari yon, syempre kasama ako. Alam nga naman, pababayaan mo ko, di ba? Kung nasan ka, dapat nandun din ako. Ay nako, makakaahon din tayo sa wakas sa lecheng kahirapan na to. Napakamot na lamang ng ulo si Jillian at saka pailing-iling na hinarap ang ina na noon ay abala na sa pagsusukat sa mga damit na pinamili nila ni Marcus. Sa mga lumipas na araw, hatid sundo na siya ng lalaki. Palagi rin siya nitong dinadalaw sa bahay na ikinatuwa rin naman ng kanyang ina dahil sa mga pasalubong na dala ni Marcus. Sinagot niya na rin ito makalipas ang ilang linggo ng panliligaw. Hindi naman yon sinabi ni Jillian kay Joel hanggat maaari. Ayaw niya munang ipaalam ang balitang yon. Bukod sa nagbibigay pa rin yon ng pera ay wala rin siyang lakas ng loob na aminin sa lalaki ang kanyang mga pinaggagawang kalokohan. Naghahanap pa ng tamang tiyempo ang babae upang ipagtapat kay Joel ang lahat at para mahiwalayan niya na yun. Isang araw. Pormadong-pormado tayo ngayon Saan ang lakad mo, Joel? Ano po kasi, Nay? Nahihiya ako? Anong nahihiya? Sabihin mo na kasi, saan ka ba pupunta? Fifth anniversary namin po ngayon ni Jillian. Plano ko sana na sorpresahin siya. Susunduin ko siya sa eskwelahan nila at kakain kami sa labas. Abay, akala ko naman may pupuntahan kang kasal sa pormahan mong yan. O siya, sige, mag-iingat ka ron. Sige po, Nay, alis na po ako. Paalam pa ni Joel sa ina, saka mabilis na lumabas at nagtawag ng tricycle. Habang nasa biyahe papuntang eskwelahan ni na Jillian ay makailang ulit pa siyang naglagay ng pabango sa kanyang damit. Hanggat maaari ay gusto niyang maging presentable upang hindi na siya ikahiya ng kanyang kasintahan. Hindi niya rin maiwasan ang pagka-excited sapagkat matagal-tagal na rin mula noong sila ay huling magkita. Minsan kasi kapag dumadalaw siya sa bahay ni na Jillian, palaging ang ina nitong si Rowena ang naaabutan niya. Palagi lang siyang tinatarayan ng babae at binibiro na may halong pangungutya at panlalait, na ipinagsasawalang bahala naman ang binata dahil ina pa rin yon ng kanyang pinakamamahal na girlfriend. Malapad ang ngiti ni Joel nang bumaba siya ng tricycle. Nagmamadaling naglakad sa may gate ng eskwelahan at matyagang hinintay ang kanyang kasintahan. Nakasuot siya ng sandaling yon ng checkered na long sleeve na pinarisan ng medyo kupas na pantalon. Nakasuksok naman sa bandang likuran ng kanyang bulsa ang isang rosas na pinitas niya pa sa bakuran ng kanilang kapitbahay.
Sa ilang minutong paghihintay ay namataan ni Joel ang isang kulay blong kotse na noon ay kumikislap-kislap pa sa sobrang kinis. Nakaparada yon sa labas ng gate, ilang metro lang ang layo sa kanyang kinatatayuan. Ang ganda, ang yaman siguro na may-ari niyan. Sana balang araw, makabili rin ako ng ganyang kagarang sasakyan para naman hatid sundo ko na lang sa trabaho si Jillian. Ilang ulit niya pa yung pinagmasdan na tila bolang kristal sa kanyang paningin. Napabalik lamang siya sa ulirat nang bumusina ng 3 beses ang may-ari ng sasakyan. Itinuon na lamang ni Joel ang atensyon sa may gate kung saan labas-masok ang ilang mga estudyante. Agad naman siyang napangiti nang makita si Jillian na papalabas na. Kinuha niya sa bulsa ang bulaklak at nagmamadaling nilapitan ang kanyang kasintahan. Babe, I miss you! Surprise! Happy 5th anniversary! Sabi pa ni Joel, sabay bigay ng bulaklak kay Jillian. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ng babae, sakayan tumakbo papalayo sa kanya. Uy, babe! Jillian! Ako to! Pwede ba bitawan mo ako? Sorry, hindi kita kilala. Mabilis na hinablot ng dalaga ang kanyang braso na noon ay hawak-hawak ni Joel. Nang makawala ang babae ay sakayon sumakay sa kulay blong sasakyan. Kinatok pa ni Joel ang sasakyan ng ilang ulit. Nagugulahan siya kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng kanyang nobya. Jillian, babe! Kausapin mo ako! Sino siya, love? Bakit kanya sinusundan? At bakit kanya tinatawag na babe? Wala. Hindi ko siya kilala. At saka, baliw yata yan. Kahit sino-sino na lang nilalapitan yan. Ganun ba? Grabe naman pala. Oo nga pero hayaan mo na. Sinisira niya lang ang araw natin Tara na. Pagkatapos yung sabihin ni Jillian, pinaharurot na ni Marcus ang sasakyan. Hinabol pa yun ni Joel, ngunit nadapa lamang siya at muntikan pang masagasaan ng ilang mga sasakyan. Napahilamos ang lalaki sa kanyang muka at mangyak-ngyak na inaalala ang mga nangyari. Hindi siya makapaniwala na magpapanggap si Jillian na hindi siya nito kilala. Pinagpagan na lamang ni Joel ang sarili at nagmamadaling pumara ng jeep. Habang nasa biyahe, paulit-ulit naman niyang tinawagan si Jillian na noon ay nakapatay ang cellphone. Nang makarating siya sa bahay ng babae, ay nagmamadali siyang kumatok doon. Babe! Babe, nandiyan ka ba? Kausapin mo naman ako! Babe, para maawa mo na! Makailang beses niya pa yung kinatok at ilang minuto lamang ay iniluwa ng pintuan si Rowena na noon ay kagigising lamang. Ano ba, Joel? Tanghaling tapat na tutulog ang tao Storbo ka! Ano bang kailangan mo rito, ha? Mag-aabot ka ba ng pang-allowance ni Jillian? Akin na! Ako na magbibigay sa kanya! Nasaan po si Jillian? Ilabas niyo naman ho siya, Jillian! Jillian! Nandito ako! Kausapin mo naman ako, babe, Wala rito ang anak ko. Kahit halugugin mo pa ang buong bahay, wala kang makikita rito maski anino niya. Nasa eskwelahan pa siya ngayon. Kung gusto mo siyang kausapin, di maghintay ka. Galing po ako sa school nila pero iniwan niya po ako. Sumakay po siya dun sa kulay asul na kotse. Pakisabi naman po sa akin kung nasaan siya ngayon, Ay sus, nakipag-date pa yun sa manliligaw niya. Boyfriend niya pala. Ay, hala, sorry na dulas ako. Ha? Boyfriend? Sino pong tinutukoy niyo? Pinaglololoko niyo ba ako? Ilabas niyo ang anak niyo ngayon din. Jillian! Jillian, lumabas ka dyan! Wala nga rito si Jillian. Paulit-ulit ka naman Hindi ako naniniwala sa inyo. Di halugugin mo tong bahay. Ay nako, sinasabi mo ba na sinungaling ako? Hindi na lamang pinansin ni Joel ang mga sinasabi ng babae. Bagkus ay nilibot niya ang buong bahay. Hinalughog niya ang bawat sulok. Ngunit ni anino ni Jillian ay hindi niya nahagilap. Ang ginawa na lamang niya ng sandaling yun ay ang maghintay sa labas.
Paulit-ulit niya ring tiningnan ang kalsada, nagbabaka sakali na mamataan ulit ang sasakyan na sinakyan ni Jillian nung siya ay iwan nito. 3 oras din siya naghintay doon. Uuwi na lamang sana siya at babalik na lamang kinabukasan, ngunit ilang hakbang pa lamang ay nakita niya na si Jillian. Naglalakad lamang ang kanyang kasintahan, bitbit ang maraming paper bag. Ngiting-ngiti pa yon, pero nang makita si Joel ay agad yun na pangiwi at tila nangangambang ihakbang ang mga paa. Takot man ay lakas loob na nilapitan ni Jillian ang lalaki na noon ay walang emosyon na nakatingin sa kanya. Hindi mo pa rin ba ako kilala, ha? Bakit ginawa mo yun kanina? Sagutin mo ako, Jillian. Dahil ba ikinakahiya mo pa rin ako? O sadyang may bago ka na? O mas tamang sabihin na niloloko mo lang ako? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan. Nakainom ka ba? Huwag mo nang itanggi. Nakikiusap ako. Tsaka, teka, saan galing yung mga yan? Sa lalaki mo ba? Magsabi ka na ng totoo. Ang ingay-ingay mo? O siya, sige. Oo, may bago ako. May bago akong boyfriend. Mayaman siya, may narating sa buhay, profesional, at higit sa lahat, may pagmamayabang ko. Yun ba? Yun ba ang gusto mo marinig, ha? O ayan, sinabi ko na, kaya tantanan mo na ako. Pag siya ay pagyayabang mo? Paano ako? Hindi ko na pala dapat itanong kasi alam ko na. Kasi siya mayaman habang ako mahirap lang. Siya profesional at nakatapos sa pag-aaral. Habang ako, ito, construction worker lang. Siya pwede mong ipagyabang samantalang ako ikinahihiya mo. Ang sakit mo namang mahalin, Jillian. Ano, pera-pera na lang? Kasi kung ganun lang naman ang labanan, talong-talo na ako. Ayoko na. Sorry, Joel. Ayaw mo na? Ganun na lang? Yun lang ang sasabihin mo tapos tatalikuran mo na ako? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, iiwan mo na lang ako? Pinagkatiwalaan kita. Mas pinahalagahan pa kita kesa sa sarili ko. Tapos ganito ang isusukli mo sa akin? Oo na. Thank you sa pagpapaaral mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Babayaran din kita sa mga nagastos mo sa akin. Hindi to tungkol sa mga nagastos ko, Jillian. Hindi ako nanunumbat kung yun ang dating sayo. Tungkol to sa 5 taon na relasyon natin na parang binaliwala mo lang. Ano, wala lang ba talaga sa iyon? Pasensya na talaga. Pero ayaw ko na. Sana maintindihan mo ako. Paano ko maiintindihan? Parang basura mo na lang tinatapon ng relasyon natin. Ayos lang naman sa akin na makipaghiwalay ka kasi pagod ka na. Pero sa sitwasyon natin ngayon, iba eh. Nagloko ka. Yun ang hinding-hindi ko maiintindihan at matatanggap. Ay nako, sa totoo lang sumasakit ng ulo ko sa'yo. Sige, para mas maintindihan mo. Hindi na kita mahal at ayaw ko na sa'yo. Ano, gets mo na? Hindi ko gustong saktan ka, Joel, pero ang kulit-kulit mo eh. Alam mo ba kung ano nararamdaman ko ngayon? Pakiramdam ko ang liit-liit ko, ang baba-baba ko. Kasi ganito lang ako. Wala akong narating sa buhay. Hindi ko na nga pinapansin yung pagmamalit sa akin ng mga tao eh. Pero yung pinaramdam mo sa akin ngayon, sobrang nakakapanliit sa sarili. Pwede ba tumahimik ka? Naririnig ka ng mga kapitbahay namin. Nakakahiya ka. Saan ka banda nahihiya? Sa panloloko mo sa akin? O dahil totoong mga sinasabi ko? Sinabi nang umalis ka na eh. Huwag mo akong talikuran, hindi pa tayo tapos, Jillian. Hoy, bakit mo sinisigawan ang anak ko? Walang hiya ka talagang lalaki ka. Ako pa po ang walang hiya. Bawal ba ako magsalita? Tsaka, hindi ko sinisigawan ang anak nyo. Ginigising ko lang. Para po kasing nakatulog na eh. Aba, hoy, tumigil ka na. Umalis ka na rito. Huwag mo nang buwisitin ang araw namin. Bakit? Dahil ba sa construction worker lang ako? At hindi ko mabibigyan ng magandang buhay ang anak nyo? Mga manggagamit. Ang sama nyo. Nakakarindi na yung boses mo. Tingnan mo nga yung pananamit mo. Sa tingin mo bagay ang ganyan sa anak ko? Naka-checkered ka pa talaga? Nagmumukha kang zebra na naligaw dito. Ay, hindi pala. Kalabaw dapat kasi ang itim-itim mo. Hindi kayo bagay ng anak ko. Kaya buti pa umalis ka na rito. Yung mga nagastos mo sa kanya, kayang-kaya niyang bayaran yon. Pagkatapos yun sabihin ni Rowena, ay mabilis niyang hinablot ang kanyang anak, na nung mga sandaling yon ay parang wala na sa sarili. Iniwan nila si Joel na tila batang inagawan ng laruan dahil sa walang tigil nitong pag-iyak.
habang tinatawag ng paulit-ulit ang pangalan ni Jillian. Ilang oras din siya sa labas ng bahay ng mag-ina, nagbabaka sakali na pagbubuksan siyang muli. Ngunit kahit anong pagmamakaawa niya ay hindi na siya hinarap ni Jillian, kung kaya't nagpunta na lamang siya sa mga kaibigan niya doon at nakipag-inuman. Kinagabihan, bumalik siya sa bahay ni na Jillian. Pasuray-suray na ang kanyang paglalakad dahil sa kalasingan. Nagwala siya sa labas habang nagmamakaawa na pagbuksan ng pintuan. Parendino, kanina pa yan lalaking yan Ang ingay-ingay. Dispatchahin na kaya natin? Wag pre, may record na nga tayo sa barangay. Dadagdagan mo pa? Ano, gusto mo bang makulong? Turuan lang natin ng leksyon para tumahimik. Aba, kala ko totodasin na natin Pero maganda yan, total lasing naman. Medyo makati-kati pa naman tong kamao ko. Halika na, pre. Mabilis na nilapitan ng dalawang tambay si Joel, na noon ay nagsusuka na dahil sa dami ng alak na nainom. Jillian, parawa mo na! Kausapin mo ako, babe! Pakiusap naman! Hoy, kanina ka pa! Ang ingay-ingay mo! Ano ngayon? Ano ngayon? Halika nga rito't nang maturuan ka ng leksyon. Bitawan mo ako! Mawawalang ya! Buisit! Sabing bitawan niyo ako Aba, matapang to pero tingnan na lang natin kung uubra ka sa amin. Hinila ng dalawang tambay si Joel sa isang madilim na bakanteng lote at doon ay pinagtulungan siyang bugbugin ng mga yon. Ang mas malala pa, nasaksak siya sa tagiliran na naging dahilan ng kanyang panghihina. Pagkatapos gawin yon sa kanya, ay humahalakhak pa siyang iniwan ng dalawang lalaki na halatang nakainom din. Mabilis na tinawagan ni Joel ang kanyang ina at umiiyak na ibinalita ang mga nangyari. Nay, tulungan niyo ako. Nasaan ka ngayon? Anong nangyari sa'yo? Tsaka, bakit hindi ka pa umuuwi? Nandito po ako sa bakanteng lote, papasok sa lugar nila Jillian. Naitulungan niyo ako. Parang awa niyo na po. Ang sakit-sakit na po kasi. Ano ang masakit? Teka, magtatawag lang ako ng tricycle. Huwag kang umalis dyan, pupuntahan kita. Umiiyak na ibinaba ni Joel ang tawag, saka humiga sa lupa. Sa ilang minuto niyang paghihintay sa ina ay biglang bumuhos ang malakas na ulan na naging dahilan ng mas kaawa-awang sitwasyon ng binata. Nang dumating ang kanyang nanay ay mabilis siya nitong isinakay sa tricycle. Wala na ring malay si Joel nung mga sandaling yon dahil sa magkahalong kalasingan at panghihina, dulot ng panggugulpi sa kanya ng dalawang tambay. Kinabukasan, 10:00 na ng umaga nang magising si Joel. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay hindi niya maiwasan ang tila pag-ikot ng paligid dahil sa nararamdaman na pagkahilo. Napatingin naman siya sa kaliwang bahagi ng higaan kung saan naroon ang kanyang ina, na tahimik na nagdadasal habang nakahawak ang kaliwang kamay sa kanyang noo. Ano po nangyari, Nay? Tsaka, bakit po may sugat ako? Bakit nga ba nagkaroon ka niyan? Buti na lang nagamot kita agad. Kung hindi ay, baka nagka-impeksyon na yan. Wala po akong maalala, Nay. Kasi lasing na lasing ka. Oo nga pala, bakit ka ba naglasing? Ano nangyari sa lakad mo kahapon? Akala ko ba magkikita kayo ni Jillian? Nagulat na lamang ang matanda dahil sa biglang pag-iyak ng kanyang anak nang mabanggit nito ang pangalang Jillian. Tapatin mo nga ako. Niloko ka ba ng babaeng yon? Kaya ganyan na lang kung ngumawa ka sa harapan ko. Nay, ayaw na po sa akin ni Jillian. Ipinagpalit niya ako sa mayamang lalaki. Ang sakit po. Ang sakit-sakit. Sobra.
Ay sinasabi ko na nga ba? Nay, pagod na po ako. Ayaw ko na po. Gusto ko na mamatay, Nay. Ano ka ba? Anong mamatay? Sasayangin mo ang buhay mo para lang sa isang babae? Hindi siya kawalan, Joel. Hayaan mo siya. Magsisisi rin siya balang araw sa mga pinaggagawa niya. Nilang mag-ina. Ano? Akala mo ba hindi ko alam na minamaliit ka ng nanay niya, nilalait o kinukutya? Kaya ko naman pong tiisin ang pangungutya sa akin ni Aling Rowena, Nay, eh. Ang hindi ko lang po kayang tiisin ay yung mawala sa akin si Jillian. Kailangan ko siya, Nay. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Nako, tigil-tigilan mo ako, Joel. Hindi tangke ng oxygen niyang si Jillian na kung wala siya hindi ka makakahinga. Ngayon, ang dapat mong gawin ay magpahinga at magpalakas. Nay, saan po kayo pupunta? Huhukayin ko ang kaalaman na ikinubli ko sa mahabang panahon. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Sinabi ko na sa iyo noon na oras na lokohin ka ng babaeng yan ay parurusahan ko siya. At ngayon ang panahon na yon, hindi lang siya makakatikim ng paghihiganti ko, kundi pati na rin ang ina niyang matulis ang dila. Nay, huwag niyo pong gawin yan. Naguguluhan lang po si Jillian. Mapapakiusapan ko po siya na bumalik sa akin. Magiging okay din po ang lahat, Nay. Tigil-tigilan mo yung pagiging martir mo, Joel. At saka, hayaan mo kung gawin ang tungkulin ko bilang ina sa'yo. Kaya huwag mo na akong pigilan. Magsasalita pa sana ang binata, ngunit iniwan na siya ng matanda. Alam niyang ang tinutukoy ng ina ay ang tungkol sa kaalamang pambabarang na maaaring gamitin laban sa mag-inang nanakit sa kanya. Samantala, pagkatapos talikuran ni Berna ang anak, ay agad niyang hinalughog sa lumang aparador ang kahon na kanyang ikinandado. 2 dekada na ang nakalilipas. Binuksan niya yon gamit ang kwintas na may palawit na susi. Pagkabukas pa lamang ay hindi niya maiwasang mapabahin dahil sa sobrang alikabok noon. Sa loob ay naroon ang maraming garapon na naglalaman ng iba't ibang patay na insekto, mga pulang sinulid, karayom, libro ng orasyon, at marami pang iba na magagamit niya sa pambabarang. Isinara niya muna yon at ibinalik sa aparador, saka lumabas at nagtungo sa likod bahay, kung saan may makipot na daan patungo sa kakahuyang bahagi ng lugar. Nanguha ang matanda ng mga sanga ng kahoy na maaari niya magamit bilang kasangkapan sa gagawing pambabarang. Pagkauwi ay agad niya yung itinago sa kanyang kwarto at kinandado ang pintuan noon upang hindi makapasok ang kanyang anak. Kinagabihan, eksaktong 12:00 ng gabi, kabilugan ng buwan, nagbigkas ng iba't ibang orasyon si Nanay Berna. Nasa loob siya ng kanyang silid habang nakaluhod sa gitna ng pabilog na mga kandila. Sa harapan ng matanda ay naroon ang isang itim na palanggana. Sa loob noon, mayroong maliliit na sanga ng balete, ipil-ipil at kalumpang. Binuhusan niya yon ng maraming abo sa kahinalo-halo. Pagkatapos, makailang ulit niyang binigkas ang iba't ibang orasyon habang hawak ang 2 papel kung saan nakasulat ang buong pangalan ng mag-inang sina Jillian at Rowena, ang 2 bibiktimahin ng mambabarang ng gabing yon. Ang bawat papel ay tinupi niya ng 7 beses, tsaka tinalian ng pulang sinulid. Binalot niya pa yon sa itim na tela at tinusok ng karayom upang maisarado. Pagkatapos ay kinuha niya ang malaki-laking sisidlan, mayroon yung laman na langis at may kaliskis pa ng ahas. Inilagay doon ni Nanay Berna ang itim na tela at hinayaang magpalutang-lutang.
Nag-usal siya ng orasyon at ibinuhos doon ang mga garapon na naglalaman ng patay na pulgas, langgam, higad, surot at ipis. Pagkatapos noon ay hinintay ng matanda ang pagkaupos ng mga kandila. Sa kanya nilagay sa altar ang palangganang yon. Sa kabilang banda, kasabay ng oras na yon ay walang tigil sa pag-ungol si Jillian. Nananaginip ang babae na tinuklaw siya ng ahas, dahilan ng kanyang habol hininga. Napabalikwas din naman siya ng bangon nang maramdaman ang matinding pangangati ng katawan. Nagtatalon pa siya sa takot dulot ng maraming pulgas at surot na gumagapang sa kanilang higaan. Mabilis niyang pinagpag ang kanyang sarili at hinubad ang kanyang pajama, sabay kamot ng kanyang balat na noon ay marami ng pantal. Sa bawat pagkamot niya ay unti-unti yung kumakapal at humahapdi. Para bang may higad na dumikit sa kanyang balat at nag-iwan ng pananakit na tila sinusunog. Aray ko, ang kati naman nito. Ang hapdi. Nay! Nasaan ba yun? Mabilis na lumabas ang dalaga sa kanilang kwarto na walang tigil sa pagkakamot. Nakita niya naman agad ang ina na nasa sala na noon ay wala ring tigil sa paggulong sa sahig. Nay, anong ginagawa niyo dyan? Aray ko, buisit ang kati-kati. Tulungan mo ako. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya to, anak. Teka, ano nangyari dyan sa binti niyo? Ha? Ano? Bakit? Aray, ano bang meron? Tanong pa ni Rowena kay Jillian, sabay tingin sa kanyang binti na noon ay nagsisiputukan na ang tila pigsa na tumubo doon. Naglabas yon ng nana na may mabahong amoy. Ano ba nangyayari sa akin? Tsaka itong pananakit ng tiyan ko. Grabe, anak. Hindi ko na kaya. Marami pa sanang sasabihin si Rowena, ngunit bumulwak sa kanyang bibig ang itim na likido na kung susuriing mabuti ay may mga halong maliliit na langgam at ipis na gumapang sa kanyang katawan. Hindi na alam ni Jillian ang gagawin dahil ng sandaling yon ay hindi niya na rin maipaliwanag ang paninikip ng dibdib. Ilang minuto siyang nakatayo roon habang tinitingnan ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kanyang ina. Ang sakit ng sikmura ko. Buisit, ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo ako, Jillian. Aray, ano pong gagawin ko? Tumawag ka ng ambulansya o di kaya tawagan mo si Marcus. Humingi ka ng tulong. Basta, ikaw na ang bahala. Bilisan mo. 3:00 pa lang po na madaling araw. Makakaistorbo po tayo. Napahilamos na lamang ng muka ang dalaga habang tinitingnan ang inang namimilipit sa sakit na noon ay pumuputok na ang labi. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto at hinalughog ang kanyang mga gamit. Nang makita niya ang kanyang cellphone ay agad niyang tinawagan si Marcus. Ilang ulit niya pa yung tinawagan dahil sa hindi yun sumasagot. Jillian, napatawag ka. Sorry kung matagal kong nasagot. May problema ba? Hello, Marcus. Pasensya na talaga sa istorbo ha, pero pwede mo ba kaming puntahan ni nanay ngayon dito sa bahay? Kailangan namin ng tulong mo. Ngayon na? Teka lang. O siya, sige, papunta na ako. Please, bilisan mo. Pagkatapos yun sabihin ni Jillian, agad na bumulwak sa kanyang bibig ang itim at mapait na likido. Sumirit din sa kanyang ilong ang tila nana na may halong mga surot. Dahil sa takot, mabilis siyang lumabas at nagpagulong-gulong din sa sahig katulad ng kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na rin si Marcus sa bahay ni Rowena. Kasama ng lalaki ang kanyang driver na noon ay inaantok pa dahil sa maagang paggising sa kanya ng kanyang amo.
Nagulat pa ang dalawang lalaki nang makita ang sitwasyon ni Rowena at Jillian na nung mga sandaling yon ay parang mga lantang gulay na tanging mata na lamang ang naigagalaw. Mas lalo pang nagulat si Marcus nang makita ang kanyang kasintahan na walang suot na kahit anumang saplot sa katawan. Ang balat ng babae ay tila nalalapnos na at nakakadiri. Nagmamadaling dinala ni Marcus sina Jillian at Rowena sa ospital. Pagkarating doon ay agad na inasikaso ng mga doktor ang dalawa. Ginawa nila ang lahat para mailigtas ang mag-ina. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na ring gumaling sina Rowena at Jillian, maliban na lang sa kanilang balat na nangangati pa rin, at may maliliit pang natitirang mga pantal mula ulo hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang mga paa. Maraming salamat, Marcus. Hulog ka ng langit sa amin, lalo na sa anak ko. Ayos lang ho yun. Basta para kay Jillian, gagawin ko po ang lahat. Ay, siya nga pala, pwede na raw kayong i-discharge. Bibigyan na lang daw kayo ng reseta para makabili tayo ng ointment at gamot para dyan sa allergy ninyo. Paano ang bill namin dito sa ospital? Ako na ang bahala ron. Tsaka, mas makabubuti siguro na dun muna kayo sa bahay ko tumuloy para mas mapadali ang paggaling ninyo. Meron akong maids doon na mag-aasikaso sa inyo. Sana okay lang yon, Madam Rowena. Sinabi ko rin po to kay Jillian kagabi. Ayos lang naman daw sa kanya, kaya sana ganun din po sa inyo. Ano? Sigurado ka ba? Ang laki-laki na naitulong mo sa amin, Marcus. Nakakahiya naman, pero ayos na ayos lamang sa akin. Siya nga pala, huwag mo na akong tawagin, Madam. Nanay na lang para mas magandang pakinggan. Sige po, Nanay. Hindi ako sanay kasi hindi naman gaanong magkalayo ang agot ng edad natin. Sige na ho, pupuntahan ko muna si Jillian sa kabilang kwarto. Mamayang tanghali ho tayo susunduin ng driver ko. Matapos yun sabihin ni Marcus, agad na siyang lumabas doon at pinuntahan si Jillian, na noon ay abala sa pagkamot sa balat na tinutubuan ng butlig. Nakausap ko na ang nanay mo. Ayos lang daw sa kanya na doon muna kayo tumira sa bahay. Mabuti naman. Siya nga pala. Thank you so much, love, ha? Tatanawin kong malaking utang na loob tong ipinapakita mong kabutihan sa amin ni nanay. I love you. Ay, sus, wala yun. Basta para sa'yo. I love you more, Jillian. O siya, tigil-tigilan mo na yung pagkamot mo. Baka mas lalo pang lumalayan. Tiniis na lamang ni Jillian ang pangangati upang hindi na mag-alala pa ang lalaki. Pagdating ng tanghali, sinundo na sila ng driver ni Marcus at hinatid na sa bahay. Welcome ho sa bahay ko. Huwag kayong mahihiya, ha? Ituring niyo tong sarili niyong bahay. Feel at home. Aba, ang laki-laki naman ng mansyon mo, Marcus. Nakakahiyang umapak sa makinis niyong sahig para lang kasi kaming langaw na dumapo rito. Ay, ano po ba kayo? Okay lang po yan. Siya nga pala, maiwan ko muna kayo. Sa kwarto muna ako, may aasikasuhin lang ako saglit. Huwag kayong mag-alala, nandyan naman ang mga maid. Sila na ho ang bahala sa inyo. Love, sa kwarto muna ako, ha? Sige lang, love. Salamat, ha? Nang iwan sila ng lalaki, ay agad na siniko ni Rowena si Jillian, na nung mga sandaling yon ay abala sa pagtingin-tingin sa buong mansyon. Bakit, Nay? Kita mo na? Ang laki, di ba? Buti talaga nakabingwit ka ng lalaking katulad ni Marcus. Kung wala siya, baka pinagpesta na ulit tayo ngayon ng mga surot sa bahay na hindi ko alam kung saan ang galing. Hindi kasi kayo marunong maglinis, kaya ayun, pinamugaran na tayo ng mga surot at pulgas. Wow, ha? Ako pa talagang pinagsabihan mo niyan? Hindi ba't ikaw ang anak? Ang ingay nyo naman, Nay. Kaya pumutok yung labi nyo Dahil napakataratitat nyo. Totoo naman, ha? Ay, ewan ko sa inyo. Kung si Joel ang pinili mo, tsak patay na tayo ngayon. O di kaya mabubulok na tayo sa ospital dahil walang pambayad sa bill. Tumahimik na nga lang kayo, Nay. Baka marinig pa kayo ni Marcus. Oo na, eto na nga. Sa bahay ni Marcus muna tumira ang mag-ina.
Maganda ang kanilang pananatili roon, ngunit sa mga lumipas na araw ay unti-unti namang lumala ang butlig nila sa katawan. Halos makaubos na rin sila ng 2 bote ng gamot, pero tila hindi yun umeepekto. Isang araw. Tao po! Tao po! Ay, Sir Marcos, magandang umaga po. Buti may lumabas na rin. Ito na po pala yung mga gulay na inangkat ninyo. Oh, Manong Arturo, kanina pa po ba kayo dyan? Pasok muna kayo. Kukunin ko lang yung bayad. Pasensya na po talaga kung natagalan, ha? May emergency kasi sa loob eh. Sa katunayan po, hindi na namin alam ang gagawin namin. Maaari ko hubang malaman ang nangyari, sir? Baka sakaling may maitulong ako. Ano ho kasi, yung girlfriend ko tsaka yung nanay niya, nagsusuka ng itim na likido at ang mas malala pa, may halong buhay na ipis. Ay, ewan ko ba, gumaling na sila sa ospital pero bumalik na naman. Abay, hindi po normal yan, sir. Pwede ko po ba silang makita at masuri? Ay, sige po, hali po kayo. Tayo na dun sa loob. Agad na sinama ni Marcos ang matanda na nagngangalang Arturo sa kanilang kusina. Doon ay nadatnan nila ang mga maid na parang aligaga at wala sa sarili, habang tinitingnan sina Jillian at Rowena na walang tigil sa pagsusuka. Halos matuklap na rin ang kanilang balat dahil sa walang tigil nitong pagkamot, dulot ng pagkagat sa kanila ng mga surot na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Tulungan niyo kami! Marcos, dalhin mo na kami sa ospital! Nay, kumalma ka nga lang. Ano? Paano ko kakalma kung ganitong sitwasyon natin? Hindi nyo kailangan pumunta sa ospital. Base sa nakikita ko, hindi yan magagamot ng mga doktor. Ano? Hoy, matanda! Sino ka ba para magsabi ng ganyan, ha? Buisit, ang katikat eh! Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Arturo? Nabarang sila. Base rin kasi sa nararamdaman ko, may mabigat na enerhiyang nakatali sa kanila. Anong barang? Baka naman nagmamarunong ka lang matanda ka. Di kung ayaw nyo maniwala, pumunta kayo sa ospital. Tingnan na lang natin kung gagaling kayo ron. Abay, hoy! Pinagbabantaan mo ba kami, ha? Buti pa dalhin nyo na lamang po sila sa kubo ko, Sir Marcos. Ako na po ang bahala sa kanila. Sigurado ho ba kayo, Mang Arturo? Pero kung gusto nilang gumaling, kailangan nilang maniwala. Matapos yun sabihin ng matanda, ay agad na yung umalis. Nagmamadali namang inalalayan ng mga katulong ang mag-ina, na noon ay tila wala na sa wisyo kung maglakad. Hindi man nagustuhan ni Marcos ang ugaling ipinapakita ni Rowena, ay tinulungan niya pa rin yun, para sa kapakanan ng kanyang kasintahan. Nang makarating sa kubo ni Mang Arturo, ay agad na inihiga ang dalawa sa banig na nakalatag sa sahig. Binasa ng matanda ng langis ang bawang, saka ipinahid sa buong katawan ng mag-ina, na noon ay walang tigil sa pag-ungol dulot ng hapding nararamdaman. Nilagyan din ng asin ang kanilang mga tiyan, ulo at dibdib upang maitaboy ang kamalasan. Mabisa yon bilang pangtunaw sa isinasagawang sumpa ng kung sino mang mambabarang. Pagkatapos noon, nagpausok naman si Mang Arturo ng insenso sa kamahinang nag-orasyon. Kasunod noon ay maingat niyang kinuha ang 2 itlog at itinapat sa noo ng pasyente. Dahan-dahan niyang iginulong ang itlog sa ulo, dibdib at tiyan habang bumubulong ng orasyon, at sa pag-ikot ng itlog, wari bang hinihigop nito ang bigat ng sumpa na bumabalot sa katawan ng mag-ina. Pagkaraan ng ilang minuto, inilabas ng matanda ang 2 baso ng tubig at marahang binasag ang itlog doon. Pagkahulog ng laman sa tubig, unti-unting lumitaw ang kakaibang hugis at mga bula, parang mga anino ng lason at sumpa na nailipat mula sa katawan ng pasyente papunta sa loob ng itlog. Ang barang ay nabali na. Sa susunod na mga araw, magiging maayos na ang inyong pakiramdam. Pwede po bang malaman kung sino ang nambarang sa amin? Pwede naman. Sandali lamang.
Agad na kinuha ni Mang Arturo ang 2 baso at ibinuhos yun sa palanggana. Nagpatak ng kandila habang binibigkas ang sagradong orasyon. Ilang minuto lamang ang makalipas, may nabuoroong muka ng isang matandang babae. Si Nanay Berna. Siguro yan nga ang pangalan niya. Iha, maaari bang malaman kung anong nagawa niyo sa kanya? Kung bakit niya kayo binarang? Hindi ko po alam na mambabarang pala siya. Kaano-ano niyo ba siya? Nanay po siya ng dati kong nobyo, yung ex-boyfriend kong nagpaaral sa akin na iniwanan ko. Ayun naman pala eh. Sino bang ipinalit mo sa kanya? Si Sir Marcos ba? Opo. Pero nagsisisi na po ako. Promise po, maniwala kayo sa akin. Maniwala man ako o hindi, nasa sayo pa rin yon, Iha. Dapat yung mga lumalabas sa bibig natin ay tugma dito. Tugma sa puso at isipan natin. Maraming salamat po, Manong. Siya nga pala, pwede po bang humingi ng pabor? Sige lang, ano ba yon? Huwag niyo na lang po sana itong sabihin kay Marcos. Pangako po, magbabago na ako. Hindi ko na uulitin pang mga nagawa kong pagkakamali. Please po. May karapatan siyang malaman ng totoo, Iha. Ako na po magsasabi sa kanya, pero hindi po muna siguro ngayon. O siya, sige. Nire-respeto ko ang desisyon mong yan. Tsaka, kung sakaling magising na si Nanay, pwede po bang huwag niyo nang banggitin to sa kanya? Baka kasi sugurin niya si Nanay Berna eh. Sige, masusunod. Wala rin kasi akong tiwala dyan sa nanay mo dahil medyo masakit siya magsalita. Basta, lagi mo lang tatandaan, maging mabuti sa lahat at huwag nang gumawa ng mga bagay na ikasasakit ng iba. Opo, maraming salamat po ulit, Manong. Matapos yon ay agad nang iniwan ng matanda si Jillian at lumabas yon upang ipaalam kay Marcos na ang mag-ina ay nasa mabuti ng kalagayan. Sa paglipas ng mga araw at linggo, unti-unti na ring nakabawi ng lakas ang mag-ina. Hindi na rin sila pinauwi pa ni Marcos sa kanilang bahay, bagkus ay nanatili na lamang sila sa tahanan ng lalaki. Samantala, Nay, ayos na po ba kayo? Ayos na. Hindi na tulad nung nakaraan na parang wala na akong lakas na tumayo. Sabi ko naman sa inyo huwag nyo nang gamitin ang mga barang-barang na yan. Yan tuloy, napapahamak kayo. Ginagamit ko lamang naman yon para parusahan ang mga taong nagkakasala. Kapag may nagbali lang talaga ng barang na ginagawa ko, ay parang nawawalan din ako ng enerhiya. Pero ayos na ako ngayon. Siya nga pala, saan ka galing kahapon? Huwag mong sabihin na nagpunta ka na naman sa eskwelahan nila Jillian, o di kaya ay sa bahay nila. Naku, Joel, tigil-tigilan mo na yan. Bukod pa ron, ang dami-dami pang babae dyan. Hindi ka mauubusan. Huwag ka mag-alala. Darating din ang tamang tao sa tamang panahon. Maghintay ka lamang. Hindi mo kailangang madaliin ang pag-ibig. Alam ko naman yan, Nay. Gusto ko lang talagang makita si Jillian. Namiss ko na po kasi siya 2 buwan na rin kasi mula nung huli ko siyang nakita. At saka, akala ko nitong mga nagdaang araw, papasok na siya sa klase. Kasi nga, nabali na yung barang na ginawa ninyo. Hayaan mo na siya, Joel. Basta, sa ngayon, ang masasabi ko lamang ay nasa mabuti na silang kalagayan. Bakit hindi pa rin po siya pumapasok sa klase? Sa mahigit 1 buwan niyang absent, ay maaaring hindi na siya makabawi pa. Bagsak na po siya? Ganoon na nga. Kasalanan ko yun, Nay. Ako po ang sumira sa pangarap niya. Huwag mo nga sisihin ang sarili mo. Kasalanan nila yon. Kung hinayaan lang natin sila, di sana makakamarcha na siya sa graduation nila sa susunod na buwan. Makakabalik naman siya sa susunod na taon. At saka, hindi ba't nagsama na sila nung mayamang lalaki na ipinalit niya sa'yo? Yun din ang sinabi ng mga kaibigan niya sa akin, Nay, nung minsan na nagpunta ako sa eskwelahan nila. Di makampante ka na.
Hindi naman siguro siya pababayaan noon. Kaya huwag ka nang makonsensya pa, anak. Napabuntong hininga na lamang si Joel sa mga sinabi sa kanya ni Nanay Berna. Sa mga lumipas na araw, pinilit niya na lamang kalimutan ang lahat at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang ina. Lumipat din sila ng tirahan at doon ay namuhay ng payapa. Pinalitan niya rin ang kanyang numero upang wala nang makakontak pa sa kanya. Si Jillian naman ay namuhay din ng tahimik kasama si Marcus. Itinago niya pa rin ang sikreto tungkol sa kanyang nakaraan, sa dating nobyo na kanyang niloko. Gustuhin niya mang humingi ng tawad kay Joel, ngunit hindi niya na nagawa dahil ayaw niya nang guluhin pa ang lalaki. Ipinagdasal na lamang niya na gumanda ang kinabukasan noon at sana ay mapatawad siya sa kanyang kasalanan na nagawa. Yon! Napakasakit talaga ng pag-ibig, oo naman. Kaya ako single na lang talaga eh. Oy, shout out! Teka lang, simulan natin kay April Alfonso. Hi kay Cat Burglar Cutie, kay Scarlett Sky Maniego. Shout out po kay Maribeth Cernias, kay Glenda Ambagan, kay Mary Jane San Juan, kay Ernesto Arugante. Shout out kay Vicky Yabut. Hello po kay Eduardo Diamante from Negros. Hello sir. Hi din po kay Melinda Mari, kay Alma Naong, kay Jobel Ocfemia. Hi kay Jana May Creo, kay M. Rose Strong OFW. Shout out kay Rosalyn Percoma, kay Freddy Hagolino, kay Cheese Ega Hagolino from Rosemary Ifundal. Hi po kay Hilda Yumul, kay Jonah Lopez, kay Jelana Amanda. Shout out din po kay Hayashi Megan, kay Connie Formentera. Hi kay Rubilin Ude, kay Beth Mercado, kay Christy Gaitan. Shout out kay Analia Valiega, kay Celestina Sigua, kay Josie Aniban, Chris Alcantara, kay Rizan Ryle. Hi kay Robert Crimen, kay Feber Anyada, kay Red Gaspar, kay Pinky Ko. Shout out po kay Leia Tan, kay Finky Rusi 14, kay Baga Foro Nene. Shout out kay Susana Liobrera, kay Manisan Mamot Mapadtaya, Milrose Galvez, kay Nanette Carson, kay Toka Life World Reposter. Hi kay Nena Diones, kay Celia Tolentino, kay Valerie Joy Nadal. Shout out kay Lori V, Shauma TV, Margie Banosong. Hi kay John Chris, kay Ashley Domingo, kay Crystal Albania, kay Jing Estrada, Vilma Bautista, kay Sean, Samuel at Sebastian from Chon Chamcheb. Maraming salamat po. Para po nga po pala sa hindi natin nabanggit, marami pa po tayong shout out. Maraming salamat again from Kwentong Enteng.